Isinusumpa kita, gagantihan kita ng hangin, gagantihan kita ng dugo. Iyo ang boses na hindi ko makalimutan. Mababang tinig, parang may ulan sa paligid ng salita, malamig, mabigat, at parang umuukit sa balat. Kasunod nun, nakita ko ang ilong ni Isabel na nagsimulang tumulo ng dugo. Hindi lang basta-basta namumula, kundi parang umaagos ang itim na tila may ibang lapot. Hindi siya makahinga ng maayos. Hawak niya ang mukha niya, nanginginig, at ang balat sa kanyang mga braso ay nagkakaganchilyo, parang may maliit na tinik na dumudula sa ilalim ng balat. Hindi ko alam noon kung anong gagawin ko. Ako si Pedro, nakatira at nagtatrabaho sa asyenda ni Doña Ramona. Driver lang ako noon, nagmamaneho, nagbabantay, tumutulong sa maliliit na gawain. Pero nang tumagal, naging higit pa ang trabaho. Nagpaalaga ako kay Isabel, pinoprotektahan ko siya, at sa sarili kong paraan, inaalagaan ko rin ang puso ko na unti-unting napukaw sa kanya. Hindi katawa-tawa ang sabihing ako ay nabighani. Si Isabel noon ay magandang babae. Mapangmataas minsan, parang ang mundo ay umiikot sa kanya at sa pangalan ng kanyang ina. Mayabang. Mayabang man, may pagkalambot din sa ilalim ng taas ng ulo. Yun ang ginawang mas mahirap para sa akin. Ang asyenda namin ay malaki. Hanap buhay ng maraming pamilya sa baryo. Sama-samang bubong, alikabok sa daan at ang amoy ng kape sa umaga na hindi mo malilimutan. Mula sa tanghalian hanggang dapit hapon, palaging may nag-aaway para sa kakaunting ulam, may nagtatalo tungkol sa sahod at may mga matang pumapaling sa malaking bahay. Sa Doña Ramona, siya ang may bahay, may lupa, may sabi sa lahat. Minsan nakikita namin siya kasama si Kuya Juanito, ang driver na mas matanda sa akin, medyo masungit ang mukha. May taglay siyang lakas na parang gustong magpatunay, hindi siya tapat sa mga manggagawa. Hindi namin nawala ang takot sa kanya kahit sa mga maselang pagkakataon. Hindi agad nagsimula ang lahat sa sumpa, unti-unti lang. Ang unang mga senyales ay maliit, unang umangal si Isabel na mas masakit ang ulo niya, pagkatapos ay ang pangangati. Hay nako, dugo na naman sa ilong ko. Sabi niya isang gabi habang nakahiga sa sala namin, nangingit-ngit ang boses dahil sa nailang na sakit. Nilagyan namin ng pamunas ang ilong niya, pinapahiran ng malamig na tubig, pero hindi nawala. Nagpunta kami sa klinika sa bayan, walang malinaw na resulta. Stress lang siguro, sabi ng doktor. Allergy, sabi ng nurse. Mga salita na walang lamang para sa amin noon. Lumalala. Isang araw, habang bumaba kami ng hagdan papunta sa balayan para mag-inspeksyon ng trabaho, huminto si Isabel bigla. Pedro, parang may dumawi sa leg ko, ang sabi niya. Nang pihitin ko ang ilong ko at tumingin sa kanya, nakita ko ang maliit na butas sa ilalim ng balat ng kanyang kaliwang braso, parang tinutusok ng isang karayom. Naging maputla siya, parang siyang naglalakad na hindi kumakain ng hangin. Doon nagsimulang kumalat ang usap-usapan, pinalak ng katawan, may kumulam siguro. Hindi kami bihasa sa ganoong mga bagay. Sa bahay namin, ang mga matatanda ay madalas nang nagkukwento ng mga kwento ng kulam, ng tamalos, ng hangin na naghahanap ng laman. Hindi naman namin agad tinanggap iyon, pero iba yung pakiramdam kapag nakikita mo mismo ang epekto. Hindi ito yung tipong may simpleng lagnat o viral infection na natutunaw ng gamot. Mabilis na parang kumakalat, pati ang pag-aalangan ng mga tao. Sa gitna ng pangamba, may isang pangalan na laging binabanggit, Aling Mirasol. Siya ang matandang babae sa kabilang kanto ng asyenda. Mahina ang loob, maliit ang kubo, at mahilig tumulong sa mga nalulumbay sa katawan at kaluluwa. Mahilig siya maghalik ng mga sugat ng tao, naglalagay ng tinarnas na dahon at nagmumura. Hindi siya nahahamak, madalas ay inilalayo siya ng iba dahil sa kakaiba niyang ginagawa. Pero para sa ilan, siya ang lunas. Noon pa man lola ng isang kapitbahay ko, mga matatanda sa baryo ay may hiwalay na alaala tungkol sa kanya. Minsan kumukumpisal siya ng mga lihim lang mag-asawa. Minsan naglalakad sa gabi para mag-ahos ng mainit na sabaw sa mga may sakit. Para sa marami, siya ay albularyo sa sarili ng paraan. Para sa iba, tila banta. Dahil kapag may hindi pagkakaunawaan, siya ang pinipili nilang sisihin. Siyempre hindi agad napunta ang tingin sa kanya. Dati-rati sinisisi ang kapalaran.
Sana di nagkasakit si Isabel, baka stress lang. Pero paglipas ng ilang linggo, nawala ang pasensya ng mga tao. Umabot sa punto na tinulak ni Isabel ang isang matandang babae sa merkadong hindi man lang magdalawang isip. "Anak ko," ang sigaw ng matanda. "Ano bang mali sa'yo?" Sumagot ang mga kapitbahay at may mga nagtakbo palayo dahil natakot sa pananakit. Hindi ko maikubli ang pagkakabigla ko. Nakita ko ang sarili kong minamahal na nawawala sa sarili. Dahan-dahan, nag-iba ang kanyang mga kilos, ang paglamlam ng mga mata, ang pagkakabitin ng mga salita. Noon pa man, si Isabel ay tila may hawak na kapangyarihan dahil sa kanyang posisyon. Kapag nagsalita siya, tumatahimik ang iba. Kapag gumanti siya sa isang manggagawa na nagkamali, ramdam mo ang bigat ng kanyang galit. Ang ingay ng asyenda, ang sigaw, ang hikbong di makain ay nakagisnan na naming pamumuhay. Pero iba ang nangyari nung ang galit ay lumihis patungo sa isang bagay na hindi namin maintindihan. Hindi ko muna sinabi sa inyo na mahal ko si Isabel. Hindi namin ito may usapan. Hindi rin namin akalaing may lalim ang nag-uumpisang damdamin. Pero sa mga gabing siya ay nagsusuka at umiiyak sa gabi, ako ang kasama niya. Ako ang kumakapot sa likod ng kanyang ulo at pinipigil ang pag-iyak niya na lumabas ng husto. Minsan, habang hawak ko ang kamay niya na nanginginig, naiisip kong bakit tila hindi siya akin noon. May mga oras na galit ako sa kanya dahil sa pagmamataas niya. Ngulit may mas madalas na pagkakataon na nauuwi sa pag-intindi. May sugat siyang hindi ko masabing ani ng sakit o yung uri ng pagkadapa na hindi madaling itayo. Sa isang maulan na hapon, nagpasya kaming pumunta sa bayan para magpagamot at para subukang magtanong ng payo. Sumama si Chris, kaibigan ko at katulong na biyagong pala kaibigan. Naglakad kami patungo sa klinika. Pero sa daan, halos tigib na ang usapan. Sino kaya ang kumulam? Ani isang babae habang hinahakot ang kanyang mga gulay. Siguro si Aling Mirasol, lagi siyang nakikialam. O baka si Doña Ramona ang may ginagawang ritual, bulong ng iba. May pangalan siyang binabanggit at may takot silang isipin na ang may bahay pala ang may kontrol sa lahat. Hindi namin inaasahan ang magiging pag-ikot ng kwento. Hindi rin namin inaasahan na ang takot ng isang komunidad ay kayang magpadaloy ng galit na malalim. Simula noon, parang sinusubukan ng hangin na sumubok sa aming pasensya. May mga hudyat sa paligid, mga tunog sa gabi, at mga matang naguhugas sa amin ng kahapon. Pagbalik namin sa asyenda, nag-ayos ng kaunti si Isabel sa silid niya. Sinubukan niyang hindi magpaapekto, pero hindi niya kayang itago ang matinding panginginig. Hindi ko maipaliwanag ng maigi ang napagtanto ko noong gabing iyon. Parang may isang boses na lumalabas sa kanya tuwing siya ay nag-iisa, at hindi ito ang boses ng isang batang kinikilala ko. Minsan siya'y tahimik, ngunit may mga saglit na ang mga salita niya ay parang pumipinid ng pintig sa hangin. Papayagan ko ba? Papayagan kong mangyari ito? Hindi ko alam kung kanino niya sinasabi ang mga iyon. Sa pagdaan ng mga araw, umigtim pa ang mga simptomas ni Isabel. Nagkaroon siya ng mas seryosong nosebleed na tumagal at hindi humihinto. Hindi ito katulad ng mga dati, parang panimdim na kumakalam. Pinuntahan namin ng albularyong kilala, si Mang Eusebio from the neighboring town. Siya ang taong maraming tawag sa baryo kung usapang hangin at tamalos ang pag-uusapan. Hindi kami nagtanong ng marami sa mga kapwa naming manggagawa. Alam namin na may pangamba, ngulit kailangan namin ng sagot. Ang paglalakad namin papunta kay Mang Eusebio ay puno ng katahimikan. Hindi kaila sa akin na halos lahat sa asyenda ay may paniniwala sa mga gawi nila. Hindi dahil wala silang utak, kundi dahil iyon ang paraan ng paggaya. Sa maliit na tahanan ni Mang Eusebio, ramdam mo agad ang amoy ng langis at usok ng kandila. Nakaupo siya sa isang upuan, malalim ang mga kurot sa noo. Hindi siya agad nagsalita. Tiningnan lang niya si Isabel at may lungkot sa mga mata niya. "Tingnan natin," sabi niya. Kunuha niya ang kamay ni Isabel at hinaplos ng dahan-dahan. Lumakad siya sa paligid habang humihinga kami sa labas at pagkatapos ay nagdala siya ng isang maliit na bote ng dilaw na likido at ilang dahon. "May hangin talaga," ani Mang Eusebio sa amin. "Hindi galing sa doktor yan. Hindi yan lang simpleng sakit." Pag-uwi namin, may bago kaming pasa. May konting liwanag na pumailan lang sa amin. Ngunit habang lumilipas ang oras, lumalala ang paghihinala sa simpleng tao. May mga usap-usapan na lumalakas
at ang mga mata ng mga manggagawa ay pumipikit na lamang magdamag. Isang gabi, hindi ko malilimutan, sumigaw si Isabel mula sa kwarto niya. Nakita ko siya na hindi makahinga at may malamig na simoy na dumaan sa aking likod. Inilabas ko agad ang matinding ilaw at hinanap niya ang kanyang mga mata. Nagngingit-ngit, parang may lumang sugat na umuukit ulit. "Pedro, tulungan mo ako," sabi niya habang halos maiyak. Hinawakan ko ang kanyang kamay at sinabing, "Hindi kita iiwan." Hindi ko akalain na sa loob ng ilang buwan, ang pangakong iyon ay magiging pasanin pati ng aking kaluluwa. Magdamag ang nagdaan. Walang tulog sa bahay dahil bawal sa amin ang magpahinga kapag may ganitong nangyayari. Nakatayo ako sa labas, pinapanood ang liwanag ng buwan sumilip sa ibabaw ng talahiban at habang tinitingnan ko ang malawak na bukid, naisip ko kung gaano kabilis nababago ang mukha ng baryo kapag may takot na dumating. May mga kalalakihan na nagtatago ng itak, may mga babae na nagsisiksik ng krus sa puso habang nagdarasal ng tahimik at may klase naman na naniniwala na dapat agaran ng parusa sa sino mang may gawa. Hindi ko kaagad inimbitahan ang katahimikan na iyon. Pero nang dumating si Chris kinabukasan, dala niya ang isang balita. May nag-umpisang magsabi na si Aling Mirasol ang dahilan kung bakit nangyayari ito. Sabi ng isa, nakita raw siyang bumulong sa ilalim ng puno kagabi ng linggo, tapos nagkaroon ng bagong galis sa mukha ni Isabel kinabukasan, sabi ni Chris, at halatang nag-aalinlangan din siya. May nagsabi rin na nakita raw siya ng ilang bata na may bitbit na maliliit na bagay na may manika at buhok. Hindi ko sinagot agad. Narinig ko ang bawat salita na parang sipol ng hangin, parang nag-uugnay ng mga piraso ng isang puzzle na hindi ko lubos maintindihan. Lumala ang usapin ng isang araw na sumabog ang galit sa asyenda. Hindi ko rin inakala na mangyayari iyon. Si Isabel ay dumaan sa isang panibagong atensyon. Bigla siyang nag-breakdown sa harap ng ilang manggagawa at hinampas ang isang matandang babae na naglilinis ng mga upuan. Dinig ko ang ungol ng lola, nakita ko ang pagkadapa niya at mapapansin mo na ang mukha ng bayan ay nag-iba. May mga mata na naglilihim ng poot at mga bibig na nagiging marahas. Sa sandaling yun, kumalat ang galit. May ilan na nagsabi, sa kasi Aling Mirasol ang nag-umpisa nito. May mga kumakatok na nakaaway sa pintuan ng kubo ng matanda. Ang takbo ng bayan ay naging isang pabilog na hagupit, isa ring hagupit sa nabubuhay na katawa-tawan. Hindi na kami makarelax. Dahil doon, napilitan akong gumawa ng desisyon na hindi madali. Kailangan kong pumunta sa labas ng aming mundo. Kailangan naming hingin ang payo ng iba na mas may alam sa ganitong bagay. Hindi dahil marami akong paniniwala, kundi dahil ang kalagayan ni Isabel ay napakabigat. Nang sumunod na araw, habang papalapit kami sa kubo ni Aling Mirasol, may mga anak na nakatayo sa kalsada. Nakasiksik sila ng mga bato at may hawak-hawak na pusas. "Aalis na ang mangkukulam!" sigaw ng isa. Nakita ko ang pagkagimbal sa mga mata ng matanda. Nanlulumong siya. Natatakot na baka sapitin ng galit ang kanyang kaluluwa. Nakita ko rin ang mga kamay ni Isabel na kumukupas ang kulay. Hindi ko alam kung sino ang may mas malaking takot, ang matanda o ang dalaga na nagsisimulang maoperahan ng sarili niyang kastigong hindi niya maintindihan. Napagpasyahan kong si Mang Eusebio muna ang aming aayusin. Naisip kong mas mainam na may taong lihitimo na magbigay ng paliwanag kaysa magtuloy-tuloy ang paghuhusga ng masa. Ginabayan kami ng landas ng pag-alis at sa loob ng kotse habang minamanifesto ang pagmamadali. Hindi ko napigilang humawak ng kamay ni Isabel. "Hindi kita iiwan," sabi ko muli. Muli, may katahimikan at may pag-ulan ng mga hindi nasabi. Dumating kami kay Mang Eusebio at muling nagpaturo. "Siguro mistiso ang hangin," sabi niya habang patuloy na nagpapahid ng langis sa leeg ni Isabel. "Iba ang galaw nito. Hindi basta manggagamot ang kailangan, may tama ang espiritu. May tinatawag na tamalos. Kapag may nawasak na dangal o niloko ang kaluluwa, may iuuwi ang hangin." Hindi ko sinabing naniniwala ako agad, pero ang maliwanag ay hindi lamang kami ang nakakita ng pagbabago. Halos lahat ay may kwento na kumukumpuni sa epekto ng mga bagay na hindi madaling ipaliwanag. Pag-uwi namin, habang dahan-dahang napapawi ang dilim ng gabi, may mga usap-usapan na lumalakas sa baryo. May ilan na nagsasabing dapat agaran ng may diskarte ang pamayanan. Kung may kumukumaling, hindi dapat pabayaan.
may mga kapitbahay na nagbabalak na pumunta sa kubo ni Aling Mirasol at didikitin siya sa pag-amin. Sa isip ko, napuno ako ng takot at galit hindi lang sa taong may nangyari, pero sa sistema na nagpapahintulot nito. Sa gitna ng umaga, habang naglilinis kami ng mga lagayan sa inaan, may kumatok sa tahanan namin si Kuya Juanito. Dala niya ang parehong galaw, may galit sa mata at pagnanais na ayusin ang gulo. Lumalabas na hindi lang siya basta empleyado, may sariling paghihiganti siya sa puso. "Pedro," sabi niya sa akin, halos nagsasabing hindi na kami magkakasama sa usaping ito. "Kailangan ng kumilos, hindi pwedeng pabayaan ang ganoong kalokohan." May tinatagong init sa kanyang tinig, ang uri ng init na hindi sapat ang salita para ilarawan. Hindi ko lubusang naunawaan ang galit ng iba noon. Alam ko na si Doña Ramona ay may sariling paraan ng pagpapakita ng kapangyarihan. May mga panahon na siya'y malupit at nag-utos na parang lupa na dapat sundin. Ngunit hindi ko matanggap ang ganitong uri ng paglaho ng buhay ng ibang tao. Sa kabilang banda, naintindihan ko rin ang galit ng mga manggagawa, ang paghihirap na matagal nilang pinasan, mga panghuhuli ng sahod at ang pagkakalantad sa pagmamalupit. May mga pagkakataon na ang galit ay parang apoy na hindi mo kontrolado. Maganda ang simula para magbigay init, pero delikado kapag naghahasik na ng pagkasunog. Sa hapon na yon, nakaupo ako sa may tabi ng bodega at tinanong ang sarili, ano ang tama? Ang humingi ng hustisya para sa mga napinsala o ang pagsuko sa mga paniniwala na minsan ay nagiging dahilan ng pagpatay? Ang mundo namin ay puno ng tanong na walang sagot, madaling i-anesthetize. Ako'y isang tao lamang, may simpleng damdamin at tinig. Habang hinaalala ko ang mga nangyari, bumalik sa isip ko ang mga huling salita ni Isabel bago siya nagsimulang magkasakit. "May kailangan akong gawin," sabi niya, nang may panginginig. Hindi ko alam noon kung ano ang ibig niyang sabihin. Nagpa siya akong kumilos ayon sa isang bagay na simple, humanap ng katotohanan. Hindi upang mamuno o magpa siya ng parusa, kundi para malaman kung sino ang tunay na sinakyan ng galit at sino ang naging biktima ng kapangyarihan. Nag-umpisa ako sa maliit, kinausap ko ang mga manggagawa, pinuntahan ko ang ilang kapitbahay at dinala ko si Isabel sa mga albularyo at nagpapagaling. Habang tumatagal, napansin ko ang pattern. May mga kwentong paulit-ulit, mga alitang bumabalik sa pangalan ng may-ari ng asyenda, mga lihim na nais o pinilit ibenta ng lupa, mga utang na hindi nabayaran, mga dalagang pinagsamantalahan, mga ama na pinilitang sumuko. Ang lahat ng yon ay naghalo sa mga bagay na hindi natin kinikilala, mga kababalaghan ng hangin, mga sumpa at mga tinig sa gabi. Ang mga kwentong yon kapag pinalakasan ng takot ay nagiging apoy. Isang gabi, bumalik kami sa kubo ni Aling Mirasol, hindi para maghasik ng galit, para lang malaman ng totoo. Nadudurog ang dibdib ko nang makita ang kubo, halo ng abo at maliliit na bagay na parang ritual. Nakita ko rin ang isang maliit na palito na nakabaon sa lupa at ang mga labi ng isang maliit na palamuti, parang bahagi ng isang manika. Hindi ko alam kung anong gagawin sa mga bagay na yon, pero ramdam ko ang bigat ng sentimento ng mga tao. Hindi ako kristal na malinaw sa lahat ng bagay. Ako'y tao rin na may mga pagkakamali. Bumalik ako sa bahay at nag-isyong pasensya sa sarili. Ngunit isang gabi, may tumunog sa labas. Sigaw. Mabilis na lumabas ang mga tao sa paligid, nagkakaisa at napagpasyan na hindi mapanhik ang gusto ng karamihan. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang mundo ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam ko na ang mga desisyon ng madla ay may dalang wakas. Mga wakas na hindi ko kayang pigilan kapag nag-umpisa na ang itinuturing nilang hustisya. Naglakad ako papunta sa tabi ng bodega at nakita ko si Isabel na nakatayo sa harap ng sunod-sunod na mga pinto. May luha sa muka at may mga mata na humihimok sa akin na huwag umalis. "Pedro," mahina niyang sabi, "huwag mo silang hayaang magkamali." Hindi ko alam kung sa akin niya sinasabi iyon bilang paglaban sa kung sino man o bilang pagdadalamhati sa sarili. Mulit nakita ko ang tapang sa kanyang muka, isang tapang na hindi umakto sa karaniwan niyang kapalaluan. Ang pagkatigting ng gabi ay nakapaloob sa isang saglit na pag-ikot ng mundo. At doon, sa gilid ng dilim at nagliliyab na galit ng baryo, napagtanto ko, ang kwento namin ay hindi lamang tungkol sa isang batang isinumpa. Ito ay kwento ng kakapusan, ng paglaban ng mga naghaharing klase sa mga dukha,
ng mga lihim na itinago sa loob ng malalaking pader. At sa gitna ng lahat, nakatayo si Isabel, isang batang isinumpa ng kung sino man, ngunit higit pa doon, isang simbolo ng komplikadong kapangyarihan na nagmumula sa loob ng ating mga tahanan. Kung nais ninyo malaman ang buong daloy ng kwento, kung paano nauwi sa krisis ang ating baryo, paano napunta sa sunog ang maliit na kubo ni Aling Mirasol, at ano ang naging hatol sa huli, manatili kayo rito at mag-subscribe para hindi ninyo mamiss ang susunod na kabanata. Marami pa akong ikwikwento, ang mga pag-uusaka sa gitna ng gabi, ang mga ritual na isinagawa, at kung paano humantong ang lahat sa isang napakasakit na pagpapaalam. Pagkatapos ng panandaliang katahimikan, napagbasyahan namin ni Chris na may kailangang gawin. Hindi na sapat ang tanong, kailangan ng aksyon. Kaya naisipan kong bumalik sa asyenda at tingnan kung saan nagsimula ang kwentong iyon. Sa paglalakad namin, napansin namin ang ibang elemento. Mga taong hindi lamang nagngangalit, kundi nagdala ng mga bagay na parang hinahanda para sa isang pag-aaklas. Nakita ko ang ilan sa kanila na may hawak na tingga, may iba naman na may suklay o maliit na mga sandata. Hindi sila nag-aagawan ng oras. Sila ay tahimik, ngulit matatag. Parang pinatunog nila ang gong ng dahan-dahang pagkakasala. Habang palapit kami sa kubo ni Aling Mirasol, may mga ulab ng usok na sumisingit sa gabi. Di pa namin alam kung saan ito nanggagaling. Tila may nag-uumpisang mga magtanim ng apoy. Hindi para ako'y sinusubok, ngunit ang hangin ay may kakaibang lasa, maalat at may bahagyang amoy ng sinunog na damo. Nanlulungamang kami sa ginagawang paghahanda ng komunidad. May mga taong nagsasabi na kailangan na nilang kumilos at itama ang bagay. Hindi ko alam kung handa ako noon sa mangyayari. Hindi dahil sa takot sa sarili kong buhay, kundi dahil alam ko na ang susunod na hakbang ay hindi na lang simpleng pag-aayos ng katawan ni Isabel. Ito ay pagharap sa isang pulutong ng galit, at sa gitna nito, ang mata ng bakal na nakatutok sa isang matandang babae. Marami akong tanong noon. Sino ang tunay na may sala? Ano ang ibig sabihin ng hustisya sa amin? At sa huli, sino ang magbabayad? Naglakad kami palapit at naririnig ko na ang mga boses ng mga tao na nagbubuo ng kantang puno ng galit. May mga nagluluhod at may mga nagtatayo ng barikada. Alam ko na hindi magiging madali ang susunod na saglit. Ngulit kailangan itong tuklasin. Kailangan masabi ang katotohanan, kahit pa magdulot ito ng mga sugat na di mapapantayan. Hindi naglaon ay nagsimula ang gulo. Hindi ko malilimutan ang tunog ng mga paa. Hindi yung tahimik na yapak ng mga uungal sa bukid, kundi yung sabay-sabay na pagdagundong, parang palakpak ng isang malaking ibon na nagbabalat kayo. Umusbong ang mga taong may hawak na kawayan, pala, hanggang sa may umalingaw-ngaw na sigaw. Ihatid! Ihatid ang mangkukulam! May tumunog ng kahoy na pumalo sa metal, ang malakas na halakhak ng panunupil. Lumabas ako agad. Humarap ako sa mga taong nagtatakip ng mukha at sumisigaw, at nakita ko si Aling Mirasol na nakatayo sa gitna, nanginginig, ang mga kamay niya nangingimbit. Ang kubo niya, na maliit at mabango noon ng mga daon at mga halamang tinik, ay napuno na ng usok. May mga nagsusunog sa tabi, at ang apoy ay mabilis na kumalam mula sa damo. Hindi ko na siguro kailangan sabihin kung gaano kabilis ako kumilos, subalit sa sandaling iyon, ang katawan ko ay parang puno ng langis at hindi alam kung anong bahagi ang uunang susunugin, ang aking utak, ang aking puso, o ang pagkatao ko na tahimik na umiiyak. Wala siyang ginawa, sigaw ko habang sinusubukang harangin ng mga taong pumapasok. Hindi siya may gawa. Ngunit ang mga salita ko ay tumilapon sa hangin at napawala sa ingay. May tumayo at sinampal ako ng isang lalaki. May kumatok sa likuran ni Chris. May humagis ng bato. Nasaktan ako. Hindi ako umalalay. Nangako ako noon na hindi ako iiwan si Isabel. Ngulit hindi ko na alam na ang proteksyong iyon ay magdudulot ng sunog sa buhay ng iba. Nakita ko si Aling Mirasol na hinila pasulong. May ilang nagbabasa ng akusasyon sa kanya sa isang malakas na tinig. Ikaw ang nagpadala ng hangin. Ikaw ang gumawa.
Ang luha niya ay tila apoy na nagpapaingay sa mga taong nasa paligid. Hindi na nila nakikita ang mukha ng matanda, kundi ang katauhan ng kanilang lahat na nahagip ng takot. May tumalo ng isang lalaking matarosas at tinulak si Mirasol. Bumulusok siya, tumagilid at tumingin sa amin ng may pagkabaga-baga. Patawad ang utos niya o siguro dasal niya. Hindi ako umabante. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko para iligtas siya. Sa oras na iyon, may isang grupo na pumunta at sinunog ang maliit na kubo, mga tingga, lumang tela at kung ano-ano pang naitabi. Ang apoy ay sumingaw agad at bumalot sa liwanag ng gabi. Nakatayo ako lang at nanood habang tumutulo ang pawis sa noo ko. Kahit pilit kong hinahawakan ng kamay ni Isabel noon na nakatabi ko at nanginginig, hindi ko maalis sa isip ko ang kanyang mga mata nang tumingin siya sa akin, puno ng takot, puno ng pagkasipay. Alam kong hindi lang kami ang nawala ng tahanan, nawala rin ang isang bahagi ng aming pagkatao. Inaresto ang matanda. May mga nanood, may mga kumanta ng hustisya at may mga nawala ng boses. Hindi kami naglaro ng pulis doon. Ang karamihan ay mga kapitbahay mismo na nag-utos at nagpataw ng parusa. Nang umalis ang pinagsama-samang kambal ng mga taong galit, naiwan ang amoy ng nasusunog na kahoy at ang kakaibang katahimikan na parang may bumagsak na katawan sa lupa. Ang kubo ni Aling Mirasol ay hindi nakahon ng mga dami, kundi abo at guni-guni ng pagkakasala, tulad ng mga ala-ala na hindi na mabubunot. Pagkagising namin kinabukasan, nag-ikot ang kwento sa iba't ibang versyon. May nagsasabing buhay pa raw si Mirasol. May nagsasabing napatay siya sa pagkasunog. May ibang nagsasabing dinala siya sa presinto. Hindi ko mawari ang katotohanan noon. Ang balita ay nagiging palamuti ng lahat mang damdamin. Ang isa lang ang malinaw, may nagbago ng ihip ng hangin sa aming baryo. At ang pagbabagong iyon ay may daladalang sugat. Hindi ko itinatanggi. Nagalit ako sa matanda nang makita siyang minamaliit ni Isabel. Pero narinig ko rin ang tawa ni Doña Ramona noon. Isang tawa na tila may ibig sabihin. Isang tawa na sumasalamin sa malalaking desisyon. Noon ko unang naramdaman ang tinig ng tanong sa loob ko. Kung may siyang hawak na kapangyarihan, ano ang sukli ng mga hangarin niya? Hindi nagtagal, naglakad kami muli kay Mang Eusebio. Mabilis siyang kumilos mula nang marinig ang nangyari. Hindi para humusga, kundi para maghanap ng lunas. Kinuha niya ang aso niyang tila may mga mata ng kaluluwa at tumuhod siya sa harap ni Isabel. May kulang sa tubig ang hangin. Wika niya na parang naglalaro ng isang bugtong. May bagay na sumasabit sa loob. Kailangan nating hanapin ang ugat. Kinuha niya ang isang maliit na bote at dahan-dahang nilagay sa palad ni Isabel ang tinik na parang dahon. Ang amoy ay nangangahulugan ng isang bagay na hindi ko alam. Amoy ng luma, ng langis na nababad sa abo. Inilagay niya rin ang ilang bilog ng asin sa paligid ng kama at nagbasa ng mga lumang salita na halos akin pang marinig mula sa aking lola. Hindi ito basta-basta pupunta, sabi niya. May talaga, may nagtanim nito sa pamilya. Minsan ang mga taong may kapangyarihan, ginagamit nila ito para patahimikin ang iba. Nagkakaroon ng utang ang kaluluwa, at kapag hindi nabayaran, uuwi ang hangin. Tila nagulog ang mga salita sa amin, mabigat at sagad sa balat. Nag-umpisa akong magtanong sa loob ng bahay ni Doña Ramona, hindi dahil ako ay naghahanap ng gulo, kundi dahil kailangan kong makuha ang totoo. Naisip ko na may mga bagay na hindi maaaring malutas kung hindi mo titingnan ang pinagmulan. Dahan-dahan kong kinumpirma ang mga lumang sabi-sabi na aking narinig mula sa mga manggagawa. May mga kontratang lumalabas, may mga yugtong may pag-alis ng lupa. May mga babae na naglaho sa gabi at hindi na nagbalik. Mga di makatarungan na pasya na nagbunga ng lungkot. Ang mga kwentong iyon, kapag pinagdugtong-dugtong, nagpakita ng larawan. Isang babae na hindi lamang may lupa, kundi may mata sa likod ng bakod at kamay sa dibdib ng kanyang mga taong nasa ilalim. Pinuntahan ko si Isabel kasama si Chris. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari kapag inilatag namin ang tanong ng direkta sa harap ni Doña Ramona. Pero kailangan namin. Naglakad kami patungo sa malaking bahay. Ang malaking pinto na palaging nakaari ng kandado at tila may mga mata ng mga alipin. Lumapit ako sa pinto at kumatok. May sagot na malamig. Bumukas ang pinto at may tumingin na nakaayos na mukha, si Doña Ramona. Hindi nag-iba ang tindig niya. Mataas, matatag, at may bahagyang pangungutya sa mga labi.
Pedro, wika niya. Ano ang kailangan mo? Tulad ng dati, ginagamitan niya ang pangalan ko na parang walang pagkakailangan. Tiningnan niya si Isabel na kumakapit sa akin at nagpakita ng kakaibang ngiti, parang ngiting dapat irespeto. Ano bang gulo sa amin? Dagdag niya. Hindi ako nagbrigoy-igoy. Aling mirasol sinunog nila, sabi ko. Maraming nagsasabi na siya raw ang kumulam kay Isabel. Pero may iba ring nagsasabi na may pinanggagalingan ito, mga lihim sa asyenda. Alam niyo ba kung ano ang nangyayari? Tumitig siya matagal, at sa titig niya may lumutang na kahapon. May mga larawan ng mga taong nagtrabaho sa bukid, may mga tala ng mga tapatang inilipat, at sa dulo ng mga tala, isang pangalang lagi ang nagbabangon, Doña Ramona. Ang ungol niya, parang may nagbubugso sa dibdib. Kabanata ng mga buhay natin ang palaging may nagtataka kung sino ang may gawa. Hindi ako ang uri na gagawa ng anuman na makakasakit sa anak ko. Ikaw mismo, ikaw ang nag-iisip na may titig ako sa mundo, pero hindi mo alam kung ano ang nasa loob. Sinubukan kong huwag magpadala sa pagsalita niya. Alam kong may maraming dahilan para patulan ng isang taong may ganitong kataasan ng ulo, ngunit hindi iyon ang hangad ko. Gusto ko ng katotohanan. Kinabukasan, nagpunta kami sa likod ng asyenda, sa mga lugar na hindi madalas makita ng mga panauhin. Nakipag-usap kami sa aking mga kasamahan, sa mga dating empleyado na nawala ng trabaho dahil sa padamihan ng lupa. Dito lumabas ang ilan sa mga malalalim na kwento. Kwento ng mga bayarin na hindi nabayaran, ng mga negosyasyon na hindi patas, ng pananakot. Isa-isa nilang sinariwa ang mga pangyayari. May ilang nagsasabing nakita raw ang isang ritual noon sa ilalim ng punong balete. May ilan na naglalahad ng mga lihim na ipinagbili para sa pag-angat ng asyenda. Lahat ng yan, anumang ang totoo, nagbigay ng liwanag sa aking pagkausisa. Ngunit, paano ko patutunayan ang sinasabing kulaman na iyon? Hindi nagtagal, may dumating na bagong impormasyon mula kay Mang Eusebio. Dinala siya ng isang tao na may dalang lumang panulat at sinabing may nakita raw sa ilalim ng bahay ni Doña Ramona. Mga buto ng hayop, ilang buhok, manika na may sinulid na ginamit. Sinubukan niyang kilatisin gamit ang kanyang matandang kaalaman at sinabi sa amin na kung meron nga, hindi basta-basta mawawala. Ang tunog niya ay hindi panata, ngunit isang babala. May malaking bagay na bumabalik kapag ang nakaraang mga kasalanan ay hindi nababayaran. Sa naglalakad namin pauwi, may pumukaw sa akin na alaala. Ilang taon na ang nakalipas, may isang gabi na narinig ko si Doña Ramona na bumubulong sa telepono at sinasabing may kailangan lamang ilipat sa dokumento para mapalawak pa ang lupain. Hindi ko na ipinakiusap noon. Ngunit ngayon, bumabalik iyon sa akin na may bagong liwanag, na hindi lamang pagkilos ng lupa ang nag-uugnay sa lahat ng ito, kundi ang paraan ng paggamit ng kapangyarihan sa kapinsalaan ng iba. Nagalit ako, ngunit hindi ako nagpakawala ng lakas. Pinili kong sundan ang mga bakas ng tahimik. Pagkatapos ng ilang araw, nagumpisa ang mga kakaibang pangyayari ulit. May pagkakagulat sa simoy ng hangin sa gabi, mga baga ng kandila na rusang sumasabog, mga hayop na naglilihim ng takot, si Isabel na bigla muling nagkaroon ng mga senyales ng pangangati. Nakausap namin si Mang Eusebio uli at ipinayo na kailangan ng isang ritual na mas malalim, a seremonyal na pwedeng tanggalin ang sukdulang sumpa kung may ganoon man. Sinabi niya na kailangan ng kahandaan at may hihilingin silang sakripisyo, hindi sa paraang magtutulak ng mamamalasakit sa kawalan ng buhay, kundi sa pagbabayad ng utang na nasa pagitan ng mga nagkasala. May panahon ng pag-aalay, ang sabi niya, kung saan may kailangang ibalik para hindi laging umiikot ang kasalanan sa bangin ng mga hindi patag. Hindi ko maikubli ang pagkabigla. Ang salitang sakripisyo sa bibig ng isang albulayo ay ibang tunog. Hindi siya gaya ng salita sa politika. Ito ay may bigat ng dugo sa loob. Ngunit hindi ako natatakot sa filosofiya. Natatakot ako sa posibleng katotohanan na ang sinumang mag-aalay ay mababayaran at baka ang nag-aalay ay ang pinakamalapit. Hindi ko gusto ang ideya na sinuman, lalo na ang isang tao, ay mawawala dahil sa kapangyarihan na ginamit noon para manalo.
Habang sinusubukan naming planuhin ang ritual, napansin ko ang pag-igting ni Kuya Juanito. Hindi na niya maitago ang kanyang galit. Ito ay nagiging isang malakas na apoy. Nakita ko siya madalas nag-iisa, naglalakad palapit sa bakod, tila nakikinig sa mga bulong ng gabi. Minsan, nakuhanan ko siya na nakatingin sa malaking hagdan ng bahay ni Doña Ramona. Ang hagdang laging binabanggit ng mga kwanto, ang hagdang may mga nusing agwat. Alam ko ang uri ng galit niya. Hindi siya nagtataka, siya ay kumikilos. Isang gabi, umakyat si Kuya Juanito sa malaking bahay. Hindi ako nakadalo ng mismong paningin ngulit naabutan ko agad ang sigaw. May mga taong nagsabing nagtatangka siyang harapin si Doña Ramona. May nagulat na may pagpapaligsahan ng salita at may isang sasabihing nag-angat sa hagdang kalapati. Ngunit hindi ko alam ang eksaktong pangyayari. Ang alam ko lang ay may isang hiyaw, isang malakas na paghampas, at pagkatapos ay ang katahimikan na parang may binaksak na troso. May mga sumigaw na hindi na siya gumalaw pa. Nahulog siya mula sa hagdan at hindi na bumangon pa. Hindi ko may isip ang nangyari. Kung ito ba ay aksidente o isang pagkakabagsak na dulot ng galit o ang resulta ng pagkapagod ng kanyang pusong naglalagbay sa paghihigante. Hindi ko ilaalarawan ang eksaktong detalye ng pagkatumba niya. Hindi iyon nararapat. Ngunit masasabi ko na ang pagkawala ni Kuya Juanito ay nag-iwan ng isang lungkot na iba sa dati. Hindi ito malilinis na mga salita. Hindi ito mawawala ng pag-iayos ng amoy ng kahoy. Maraming nagtatanong, maraming nagsusumbong, at maraming naghahanap ng palagay. Ang susunod na mga araw ay naging tila naglalaro ng mga hangin. May nag-aareglo, may nag-uumigting, at ang aming baryo ay parang napapaliligiran ng boses ng mga hindi nagtatapos na tanong. Bumalik kami sa Mang Eusebio para sa ritual. Hindi kami nag-anyong anyoso, hindi kami nagdala ng malalaking kagamitan o nagsindi ng matatalim na apoy. Dahan-dahan at may pagkukunwari, inihanda niya ang maliit na silid sa likod ng kanyang bahay. Kandila, langis, asin, isang lumang krus na tila may mga gasgas na alaala at ilang damo. Kasama namin si Chris at may 2 babae mula sa baryo na tahimik na pumayag na tumulong. May dalang tahimik na pasasalamat sa hangin ng mga ito, parang nag-aalay ng munting dasal bago tumamit sa iisang ilog. Nag-umpisa ang ritual sa isang mahinang pag-awit ni Mang Eusebio, mga tunog na hindi ko pa naririnig noon, parang saliw ng hangin sa mga dahon. Iniikot niya ang isang maliit na kandila sa paligid ni Isabel, sinasabi ang mga salita na hindi naman ako makapagsalita ng buo. Naririnig ko lang ang tunog na ito, bumaba, bumalik, kung sino man ang tumawid, magbalik. Ang mga simpleng pananalitang iyon ay nagiging mabigat kapag isinambit sa harap ng isang taong namimilibit sa sakit. Ipinatawag niya ang mga pangalan ng mga tao na ating naisip na may kaugnayan. Nang tumigil siya sa pagbigas, may isa siyang tinig na ibinaba. May nag-ugat na kapangyarihan mula sa may-ari ng asyenda. Nagngingit-ngit ang mga tunog sa paligid. Bumukas ang mga matang nakapaligid. Si Isabel na nakayuko ay tila may lumulubog na kaluluwa na unti-unting umiilaw. Hindi nagtagal nalaman namin ang isang bagay na hindi namin inaasahan. May mga sinaunang paniniwala na gumagabay sa paggamit ng kapangyarihan. Ang tinatawag na tamalos, sabi ni Mang Eusebio, ay maaaring magbalik sa nagsimula kapag ito ay ginamit hindi ayon sa pag-ikot ng balangkas. Kung ginamit para mang-api, magbabalik sa sarili, wika niya, at tiningin sa amin na parang may gustong sabihin pa. Ngunit ang totoong pagsisiwalat ay hindi niya sinambit ng buo at doon kami nagdudulot ng kanilang sariling palagay. Sa loob ng puso ko, may pag-init at paglamig na magkahulo. Galit sa kaawa-awang ginawang pagbalik at pari-pari ng pagkalito kung paano mapapawi ang sakit ng hindi nagdadala ng higit na karahasan. Nagdesisyon ng komunidad na kailangan namin harapin ang pinagmulan, hindi para humusga ngunit para buksan ang mga lihim. Pinatawag namin si Doña Ramona, tinipon ng ilan, ang kapitan ng barangay, ang ilang mga nakatatanda at isang pulis mula sa bayan dahil alam namin na kailangan ng isang liga ng lehitimong kapangyarihan para hindi muling magapi ang isang taong inosente. Nakarating siya sa meeting na nakaayos pa rin ang damit niya at may malamig na pagkaluhod ang kilos niya. Hindi ako makapaniwala sa pagkakaiba ng taong noon at ngayon. Nagsimula ang pagpupulong sa mga tanong. May nagtanong tungkol sa mga ingay na naririnig, may nagtanong tungkol sa mga dokumentong inilipat sa mga araw na nakaraan. Lumabas ang mga lihim, mga kontratang nilagdaan ng ilang taong wala niyang pahintulot,
Mga pangalan na lumitaw sa talaan ng lupa at ilang testimonya mula sa mga dati niyang empleyado na naglalahad ng mga insidenteng hindi makatarungan. Sa harap ng lahat, tumigil si Doña Ramona at siya mismo ang nagsalita. Kung may narinig kayo tungkol sa aking pangalan, alam kong hindi madali patunayan ang lahat. Ngunit hindi ko sinasadya ang sakit ni Isabel. May katigasan sa boses niya na unti-unting nababasag. Tumayo si Isabel sa sandaling iyon, hindi dahil may lakas na kakaiba, kundi dahil may isang bagay na kumalaw sa loob niya na nagpilit. "Nanay," ang salita niya, at tila may isang libu-libong notyang umusbong sa bugtong ng kanyang tindig. "Bakit? Bakit ginawa mo iyon?" Damang-dama ko ang bawat titik ng tanong. Hindi ito simpleng paghahangad ng paliwanag. Ito'y pag-ikting ng pusong nasaktan. Hindi siya umiyak muna. Tiningnan ni Doña Ramona ang anak at ang komunidad. "Hindi ko sinadya," ani Doña Ramona. "Nais ko lang maipagtanggol ang asyenda. Nais kong tiyakin ang kinabukasan." Sa bawat kataga niya, may tumutulis na boses sa hangin. Parang may humihikbi sa loob. Nagpatuloy siya. "May bagay akong nangyaring pagpapasya noon. Nagpatulong ako sa ilang bagay na hindi ko na dapat pinilit. Kung may nagdulot man ng sugat, tinatanggap ko ang lahat ng iyan. Kahit anuman ang magiging kaparusahan, handa ako. Hindi ko masabi kung nandyan ang tunay na pagsisisi o taktika ng isang babaeng ipinanganak sa kapangyarihan. Ngunit may isang bagay na naging malinaw. Hindi niya maipaliwanag ang lahat ng iyan sa isang beses at marami ang nagdilim ang muka. May mga galak na nakatitig sa kanyang pagkadapa. May mga taong naghahalangan. Sa gitna ng pulong, isang lumang babae, si Aling Mirazol, ang dinala palabas sa pagkabilanggo. Masama ang kanyang itsura. Ituloy ang kanyang mga galos at ama. May kakulangan sa kanyang mga mata na hindi ko masabi kung mula sa pagkakagalit o mula sa pagod. Pagmasdan ko, siya ang unang inakusahan at sinunog ang kubo niya. Ngunit ngayoy nasa gitna siya, pumayag siyang tumayo at sa kanyang katahimikan ay may pag-urong at pag-amin. Ako ang tumulong, malakas ang pagkiling niya at tila may nagsabi ng iyang lihim na hindi raw dapat malaman. Hindi ako ang nag-umpisa ng sumpa. Tinulungan ko lamang, hinihingi niya iyon. Hiniling niya na gawin para sa kanyang kapangyarihan. Hindi ko alam na ito ang magbabalik. Tumigil ako. Ang mga salita ni Mirasol ay parang pira-pirasong salamin. Dumampi sa puso at nagbalik na may mga sugat. "Sino yung hiniling?" tanong ng isa. Tiningnan niya ang paligid at mahina ang tinig. "Si Doña Ramona. Umikot ang mundo ko. Hindi ito maaaring." Hindi dapat ganon. Ngunit habang dumarampi ang malamig na hangin sa aming muka, napagtanto ko na ang lahat ng istorya ay hindi perpekto. At kung minsan, ang papel ng biktima at manghuhusga ay napapalitan. Nag-iba ang tunguhin ng pulong. Ang mga tao na nag-akusa kay Mirasol ay ngayon nag-aatubiling magsalita. Marami sa kanila ang nag-iling ng ulo at hindi makatiyak. May mga husay na nag-iba ng kulay. Ang tanong ay, kailan nagsisimula ang kapangyarihan at kailan natatapos ang kabulukan ng paggamit nito? Sino ang manghuhusga sa mga hukbo ng konsyensya? Bago namin malaman ang desisyon, napagpasyahan ng mga nakararami na kailangan ng isang ritual na mas malalim. Isang ritual na hindi lamang maglalabas ng sumpa, kundi magdudulot ng pagtatapat at kabayaran. Hindi ito magiging mabilis. Kailangan ng tamang mga salita, tamang panahon, at tamang katauhan para magbigay ng kapayapaan. Hindi namin hiniling ang kamatayan ni Doña Ramona. Hindi yun ang gusto ko. Ngulit alam kong may kailangang bayaran. At nang maglaon, may napag-usapan na paglilinis. Kung may kailangang magsakripisyo, sino ang kusang mag-aalay? Hindi ko alam kung bakit pero hindi ako nagulat nang ang unang nagboluntaryo ay si Doña Ramona mismo. Lumakad siya papunta sa gitna ng bayan. Hindi sa isang pag-iimbita, ngulit para magpakita ng sarili niyang pagkakasala. Kung ang aking nasimulan ay nagdala ng sakit, ako ang tutulong sa pagwawakas. Wika niya ng may bigat. Ibigay ninyo sa akin ang panalo ng hatol.
Ibibigay ko ang aking buhay para sa kapayapaan ng inyong mga anak. May mga tumibog ang puso ng komunidad. Ang ilan ay umalma, ang ilan ay umiyak, at may ilang nagninginit. Nagkaroon ng malamig na katahimikan. Hindi ako nasisiguro kung ito ay tunay na paghingi o isang taktika ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng lahat, may isang bagay na lumutang. Ang pagnanais na wakasan ng sakit. Masakit man, kung iyon ang kailangan para huminto ang humahagis ng sumpa, hahayaan naming maganap ang ritual, ang wika ng kapitan ng baryo, at tinanggap ng lahat. Inihanda ang ritual. Hindi ito isang palabas. Ito ay isang gawain ng mga panalangin at pasasalamat at mga pag-amin. Nagtipon kami sa gabi ng isang buwan na parang umiigting. May mga kandila na nagkalat, mga langis na kakaiba ang amoy, mga nagmumula sa mga lumang sisidlan na may mga gasgas. Isang bilog ang ginawa, mga tao mula sa baryo, mga kamag-anak at ilang albularyo. Narao sa mga tanong at sagot, mga pag-amin na pumipintig sa bawat puso. Pinatawag si Mirasol upang tumulong. Sa kabila ng mga galit na nasakop sa kanya dati, tinanggap niya ang pagkakataon at nagbigay ng mga lumang bagay. Mga munting piraso ng alahas at tela na inihanda niya noon para sa ritual. Hindi lahat ng aking ginawa ay tama, bulong niya sa hangin. Ngunit ang hindi ko inakala ay magiging gulo ang lahat. Umiyak ang ilan, may nagtatangis sa gilid, at may iba na tahimik na luluha. Ang pagkakaroon ng ritual ay hindi agad nagtanggal ng lungkot. Sa simula, parang nagbigay lamang ito ng mga salita at mga kilos. Paglalagay ng asin sa pintuan, paglagay ng kandila sa bawat kanto ng bahay, at pag-awit ng mga lumang dasal. Dinala namin si Doña Ramona sa gitna ng bilog. Tinuro sa kanya ni Mang Eusebio ang proseso. Kailangan niyang iwanan ang anumang naguugnay sa sumpa. Kailangan niyang harapin ang kanyang mga nagawa. At kailangang mag-alay ng isang bagay na mahal niya. Lumuhod si Doña Ramona. Muling huminga siya ng malalim. Kung kailangang ibigay ang aking buhay para sa kabutihan ng iba, handa kong gawin, wika niya ng tahimik. Hindi ako makapaniwala. May parte sa akin na nakaramdam ng isang baha ng damdamin, pagpapawalang sala, pagkamuhi at pag-ibig na hindi nabibigkas. Alam kong hindi isang madaling pagpili ang inaalok niya. Hindi ito isang bagay na dapat sabihan ng basta-basta. Ngunit alam ko rin na may kapangyarihan ang pagkilala sa sugat at ang pagbabayad sa mga utang ng kaluluwa. Nag-umpisa ang ritual. Ang mga salita ni Mang Eusebio ay unti-unting umalingaw-ngaw, mga linyang puno ng paghingi at pagbalik. Inilagay niya ang paliguan ng langis sa noo ni Doña Ramona. Sinabay naming lahat ang pag-awit. Inalis ni Doña Ramona ang ilang alahas at inihatid sa gitna, mga bagay na nagsilbing tanda ng kapangyarihan. Isang lumang pitaka ng dokumento, isang sulat at ilang piraso ng singsing. Itong lahat ani Doña Ramona at inilagay muna ang mga ito. Ito ang aking mga kinita at ako'y handang lumuwas sa kapatawaran. Hindi ko imalarawan ang damdamin ko nang bumukas ang hangin. Dumating ito hindi parang ihip kundi parang bula ng malamig na tabing na dumampi. Nagsimulang mag-ibang mga tao. Ilang hininga ang lumabas, ilang paa ang naglaho. Sa hindi inaasahang sandali, parang may isang aninong dumaan, isang mabahong simoy na nagpabago sa lahat. Si Isabel ay napalingon at napatingin sa harap. Ang mga mata niya ay nag-iba ng kulay sa loob ng saglit at pagkatapos ay dahan-dahang naglaho ang kanyang pagkabasag. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko sasabihin na ito ay himala. Sasabihin ko lang na may nangyari na hindi ko maipaliwanag. Narinig ko lang ang isang tunog, parang langit na humungot ng isang napakalalim na usok. At si Doña Ramona ay napaupo. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagdali. Mungit sa isang iglap, bumagsak ang kanyang katawan, kumulog, at ang katahimikan ay umakit. Napuno ang silid ng amoy, isang halo ng langis at kahapong bulok, at ang mga mata ng mga tao ay nagkita-kita. Umupo ako at hinawakan ng kamay ni Isabel. Ni hindi niya makapalakas ang loob na lumapit siya akin, nanginginig siya ng bahagya at hawak ang labi niya. Nang tumigil ang lahat, may isa sa amin na tumakbo papunta kay Doña Ramona at inakalang baka siya'y nahimayat lamang. Ngulit naramdaman ng isang hindi nagkakamali ang puso niya.
Wala na ang hangin sa dibdib ng babae. Hindi ko imalarawan ang pangyayari pagkatapos noon. May nagsimulang umiyak ng malakas, may nagpatugtog ng pag-iyak, at may ibang tumahimik at nagdasal. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Tumawa, umiyak, magsagawa ng kasiyahan, o magdalamhati. Ang lahat ay naghalo-halo. Ngunit sa gitna ng lahat, alam ko na may nagbago. May isang bagay na natapos, may isang bagay na sumadsad. May katanungan na di mawawala. Sa harap ng isang buhay na inalay, nasaan ang hustisya? Tila nagkaroon ng kalutasan sa sumpa ni Isabel, ngunit nag-iwan ito ng isang puno ng abo sa puso ng komunidad. Hindi nagtagal, dumating ang pulis. Hindi sila nagmadali. Tatahimik ang dahilan. Ito ay usapin ng batas, at alam namin na may mga susunod na hakbang. May ilan na nagsabing ito ang nararapat. May iba na nagdududa. Ang kapulisan ay nagtanong, kumalap ng mga ebidensya at nagkaroon ng mga testimonya. Pinag-usapan ng mga pahayagan, mga pangalan na lumitaw at mga ulat na nag-iba-iba. Pinuri ng ilan ang ginawa ni Doña Ramona, tinuligsa ng iba ang gawa ng mga naghahari. Sa kalagitnaan ng lahat ng iyan, ang mga bagay na kailangang ayusin ay hindi lamang batas. Kailangan ding ayusin ang puso. May mga sumunod na kaganapan. Ang pagdulog ng hustisya kay Kuya Juanito na may isang investigasyon tungkol sa pagkahulog daw. May nagsasabing hindi aksidente ito at may nagsasabing isang simpleng kalamidad. Nag-imbestiga rin ang mga autoridad sa sunog kay Aling Mirasol. May ilan na napatunayan ang mga sinasabing nag-ulan ng apoy at may ilan ding hindi. Sa huli, may ilan sa mga taong lumabag na inaresto. Ngunit hindi sapat ang pulis para tanggalin ang iniwang bangungot ng komunidad. Nagbago si Isabel. Hindi bigla, hindi magical. Hindi ako maniniwala sa ganitong uri ng pagbabago. Ang pagbabago niya ay mabagal at may kasamang luha at paghingi. Nagtrabaho siya sa mga manggagawa, naglakad sa bukid ng may babaeng mahiniti na hindi kinukonsinti ang nakaraang pagmamataas. Humaharap siya sa mga taong napinsala, nagbayad ng salapi sa ilan at nagpakita ng microaktibidad ng pag-aayos. Maraming hindi nagpatawad, maraming hindi nakalimot. Mulit unti-unti may gumagaling na bagay. Si Chris ang madalas niyang kasama. Kami ang mga nagmamasid at minsan ay kasama niya sa paghingi ng tawad. Sa bandang huli, nagkakaroon kami ng mga tahimik na hapunan. Kami lang sa kusina, may bawang na ginisa at may katahimikan na hindi nagpapawalang sala, mulit nagpapalubag ng pag-ibig. Lumipas ang panahon. May mga nagsisi, may mga naaresto at may mga nagsabing hindi dapat mag-antos ang sinuman para sa ginawa ng iba. May mga nagsulat tungkol sa amin, mga panig na magagandang argumento at mga matitinding paghuhusga. Ngunit sa aming baryo, ang buhay ay gumalaw. May mga bagong umuusbong na alaman sa lugar kung saan nasunog ang kubo ni Aling Mirasol. Mga puno ng kahoy na tila may bagong pag-asa. Hindi ko masasabi na ang lahat ay okay. Hindi rin mawawala ng wala ang mga sugat. Ngunit may mga sinubukang hakbang para magsimulang maghilom. Lumipas ang ilang taon. Nagkaroon ako ng sandaling hindi ko inaasahan. Napansin ko na lagi akong may pangarap na laging katabi. Si Isabel. Hindi ko itinago ang damdamin ko noon. Minahal ko siya ng tahimik habang siya ay gumagaling. Hindi ito isang istorya ng isang prinsesa na iniligtas ng isang bayani. Ito ay mas komplikado. May gawa ng mga taktika at may oras ng paghingi. Ngunit may oras na hindi ko mawari kung paano umiiral ang dalawang taong pinagsama ng mga sugat at pag-asa. At sa huli, nagpasya kami. Magpakasal kami. Ito ay hindi isang selebrasyon ng nakaraan, kundi isang pagharap sa hinaharap. Isang pagpili na magsama kahit pa puno kami ng mga alaala. Hindi ako nagpapanggap na malinis ang kwento. May mga araw na may lumilitaw na alinggawang ng nakaraang galit. May mga gabi na paulit-ulit kong pinapanood ang mukha ni Doña Ramona sa ilaw.
At may mga sandali na sumisipol ang amoy ng apoy sa aking ilaw kapag naglalakad ako sa gabi. Gulit mas marami ang mga sandali ng kapayapaan. Ang tawa ni Isabel sa kusina, ang mga bata na tumatakbo sa bakuran, at ang mga kapitbahay na dahan-dahang nag-uusap ng normal. Si Lola Milasol, ang babaeng unang inakusahan at sinunog namin, ay hindi nagtagumpay ng mahabang buhay pagkaraan ng insidente. Hindi siya humaba ng husto. Nahuli siya ng pulis, dinala sa kulungan, at sa loob ng ilang buwan, nagkaroon siya ng malubhang sakit na unti-unting nagpapaalis sa kanya. Ngunit bago siya tuluyang nawala, may isang sandali na lihim niyang linapitan ng bahay namin at nag-iwan ng isang bagay. Isang piraso ng tela at isang sulat na nagsasabing, "Patawad, hindi ko sinadyahang mapahamak ang inosente." Hindi ko isasabi na iyon ay nagpapawalang sala sa kanya. Hindi rin iyon nagpapawalang sala sa amin. Ngunit may misteryo. Siya ang tumulong sa amin sa ritual, kahit na siya ang ating pinahirapan. Sa kanyang huling hininga, marami ang nagsabi na siya ang nagbigay ng huling palatandaan ng katotohanan, na sa harap ng takot, may mga taong kumikilos ng paapasakit. May mga taong little na nagbigay ng last-minute clue kay Mang Eusebio, mga palatandaan na tumuturo kay Doña Ramona. Habang sumasapit ang mga taon, doon ko natutuhan ang pinakamalalim na leksyon ng aming kwento. Hindi ito tungkol sa mga himala o sa pagliligtas ng isang tao lamang. Ito ay kwento ng kapangyarihan na ginagamit para sa kaluguran ng ilan ng mga taong nahusgahan ng hindi patas at ng isang komunidad na kailangang harapin ang sariling sikmura at kamalian. Natutuhan ko rin na ang paghingi ng tawad ay hindi isang one-time act. Ito ay isang pang-araw-araw na gawain ng pag-ibig at pagpapakumbaba. Minsan nauuwi ako sa mismong lugar kung saan nasunog ang kubo ni Aling Mirasol. Tinitingnan ko ang mga bagong punla at naririnig ko ang mga huni ng ibon. Napapasulyap ako sa malawak na bukid at sa tuwing tinitigitan ko ang malawak na lupa, naaalala ko ang mga taong nagbuwis ng buhay at dignidad. Hindi ko maalis ang takot na baka muling umuusbong sa gulo, ngunit may pag-asa rin sa dulo. Ang pag-asa na ang susunod na henerasyon ay magtatanim ng mas maraming punla ng kabutihan. Kung may tanong kayo kung sino ang tunay na bruha ng Panginoon ng mga lupain, sabihin ko ng diretsyo, iyon ay isang pamagat na binigay ng takot at ng galit. Sa mata ng maraming tao, si Doña Ramona ang nagtataglay ng kapangyarihan. Ngunit sa katunayan, ang kapangyarihan na iyon ay nag-ugat sa ilang dekada ng mga salaysay, ng kawalan ng pananagutan at ng mga desisyon na pinagbatayan ng interes. Ang sumpang tumama kay Isabel ay hindi nagmula sa isang babae lamang. Ito ay nag-ugat sa mga gawang pinaghirapan ng ating sistema. Ang ritual at ang pagkamatay ni Doña Ramona ay nagbigay ng isang uri ng solusyon. Ngulit hindi iyon sapat para palitan ang mga sugat na iniiwanan ng mga desisyon. Ang tunay na pagbabago ay dumarating kapag ang mga tao ay nagsusuri at naghahanap ng tao at institusyon na magkakaroon ng pananagutan. Sa huling gabi ng aming kasal, habang nakaupo kami ni Isabel at tinitigilan ng mga bituin, naisip ko ang lahat ng nangyari. Ang apoy sa kubo ni Mirasol, ang pagbulong ng hangin, ang hagdang naliligaw ng isang buhay, ang bulong ni Mang Eusebio at ang katahimikan matapos ang ritual. Hindi ko hinahanap ang paghilom ng bawat sugat. Hindi rin ako nagsasabing tapos na ang lahat. Ngunit alam kong ang aming kwento ay isang paalala kung papaanong ang isang maliit na kapabayaan ay maaring lumaki at maging isang malaking trahedya. Gayun din ang maliit na paghingi ng tawad at maliit na pag-aayos ay maaring magbigay ng liwanag. Kung kayo naman ay may kilalang nakaranas ng katulad na pangyayari,
O kung may opinyon kayo tungkol sa kung paano dapat harapin ang ganitong uri ng sama ng loob, makikomento kayo sa ibaba. Ibahagi ang kwento kung sa palagay ninyo ay makakatulong ito sa iba. Maraming salamat sa pakikinig sa aming kwento. Aminin man natin o hindi, ang kwento ng isang batang isinumpa ay kwento rin ng lipunang may mga sugat na dapat pagalingin.